Ito nga mga kadadi, nakatapos na naman po tayo ng isang araw. Napadaan nga po kami ni Miss dito sa palengke para mag-isip ng ulam. Nag-decide nga po pala kami ni Miss dito mga kadadi na ampalaya na lang po ang bilhin namin para mabilis na lang pong maluto. Dito na nga po kami sa bilihan ng mga gulay ay napili na po namin itong ampalaya. Napakaganda ng bunga na ampalaya ngayon mga kadadi, malalaki po. At tagpunta na nga po ko dito mga kadadi sa bilihan ng kamatis. Namili na nga po ako dito mga kadadi ng kamatis. 5 piraso nga lang po ang kinuha ko dyan. Puro hinog. At dito nga po mga kadadi nagano nga ako ng sili. Sabi ni Mrs. wag nang lagyan ng sili ang ating ampalaya. At nakita ko nga tong patola na to mga kadadi. Siguro sa susunod ibablog natin. At tagpunta na nga po kami sa bilihan ng itlog para mamili po ng mga itlog na ilalagay natin sa ampalaya. Tara mga kadadi at simulan na po nating magluto. Bago yon, mag-intro muna po tayo mga kadadi. Tara mga kadadi, mag-start na tayo magluto ng ampalaya. Siguradong maraming may ayaw nito pero napaka-healthy na gulay na to at napakasarap. At tara, ituturo ko sa inyo kung paano pasarapin ito. Dito yung nagyayak lang po ako ng isang sibuyas. Ginahit ko lang po ng ganito kaliliit. Nagyayak lang din po ako dito ng 5 pirasong bawang. Ginahit ko lang po ng ganito. At 5 piraso nga rin pong kamatis ang ginamit ko rito. Puro hinog po yan mga kadadi. At ito hiwain na po natin ang ampalaya. Pinutol ko lang po sa magkabilang dulo yan mga kadadi. At hinati ko nga lang po ito sa gitna. At pagkahati ay kinayat ko lang po yung mga buto nito. Pagka ganito na mga kadadi ay gayatin na natin. Nasa inyo na mga kadadi kung gaano kanipis ang gayat nyo rito sa ating ampalaya. Pagka okay ng gayatin mga kadadi ay bababad na nga po natin ito sa may tubig. Lalagyan po natin ito ng asin mga kadadi para po matanggal ang pinakapait na itong ating ampalaya. At ibababad nga na po natin yan ng 5 minutes at balikan natin mamaya. Ibababad nga muna po natin itong sautanghon. Ang gagawin nga po natin sa hog ay tinapa. Hihimayin ko nga lang po ito mga kadadi para matanggal ang mismong tinik nito. Dahan-dahan lang po at i-check pong maigi. Para po kung may kakain pong bata ay hindi po makakain ng tinik. Pagka ganito na mga kadadi ay goods na po yan. Ito ibalikan na po natin yung ampalaya. Tanggalin na po natin sa may tubig na may asin. At maggayak na po tayo ng mantika mga kadadi para po maggisa. Inuna ko nga lang po dito ang bawang. At sinunod ko na nga rin po dito ang sibuyas. Inalo-halo ko nga lang po yan at sinunod ko na nga rin po itong kamatis. Halo-haluin lang po ng maigi mga kadadi para po malusak ang ating kamatis. Pagkagalito na ang ating kamatis mga kadadi ay sunod na nga po natin ang sahog nating tinapa. Halo-haluin lang po natin ito ng dahan-dahan mga kadadi para po hindi malusak. Pagkayari po nga po maghalo ay lagay na nga po natin itong ampalaya. Dahan-dahan lang din po sa paghahalo mga kadadi. Habang nag-aantay tayo ng pagkulo mga kadadi, maglagay na tayo ng 2 kutsarang patis. Taktakan na po natin ng paminta. Nasa inyo na kung gaano karami at halo-haluin lang po natin ng maigi. At pagka ganito ng mga kadadi ay susunod na nga po natin itong sotanghon. Halo-haluin lang po natin mga kadadi para kumalat ang sotanghon at maglagay na nga po tayo ng itlog dito. 3 piraso nga lang po yan. At ito nga po itatakpon lang po natin pagka ganito na itlog mga kadadi, maglagay na po tayo ng sili. Tsaka po natin itong halu-haluin para kumalat po ang ating itlog. Pagka ganito na mga kadadi, goods na nga po yan. Comment below yes naman po kung nagustuhan po nyo ang video ito. At comment below naman po kung tagasan kayo para malaman namin kung saan umaabot ang video ito. Pakipollow naman po ang ating account mga kadadi para po malaman namin kung saan umaabot ang video ito. Maraming pong salamat mga kadadi sa mga bagong followers natin dyan at sa mga OFW dyan. Ingat po kayo dyan. At dito nga po mga kadadi ay luto na nga po ang ating ampalaya. Ito na nga po mga kadadi, kain na nga po. Magdasal muna po tayo bago kumain mga kadadi. Magpasalamat sa Diyos at siya nagbibigay ng kalakasan at blessing sa araw-araw. Ayan, kainan na nga po mga kadadi. Hanggang dito na lang po ako. Ito po si Daddy Mike Kitchen na laging nagsasabing, mas piliin niyo pong laging masaya. Bye-bye po!